natin, parang ordinary for me, it's a dinner. Hindi ko na-expect na may mga ganitong preparation. Thank you so much. Of course, alam kong si Miss Edith ang may kagagawa ng mga ito. Salamat. Thank you for your effort, for your creativity, and for your love. Thank you. Sa lahat ng mga nag-alay. Salamat. Alam ko kanina na ako ang idea na to. Kasi sabi ko kay Deb, baka may magtanong sa'yo kung anong gusto ko ha. Sabi mo halaman na lang. Kaya yan, puro halaman niya. Hindi naman kayo mabiro. Tatagap naman ako ng ibang bagay. Anyway, salamat. Actually, itong day na to, it's not only about my birthday. This is not about me. This is what multimodal and unlimited and multimodal security and multimodal unlimited skills. Kung ano sila ngayon. Looking back, punta muna tayo kay multimodal security. Doon sa mga hindi pa nakakalam, doon sa mga bagong panganak na kagaya nung iba rito ng marami nito. Ang multimodal security nagsimulang walang pera, walang puhunan. Nangungutang lang din as usual sa utangan ng bayan. Aquatic. Pero talagang ang unang-unang pasahod natin worth 30,000 pesos lang. Alam niyo ba kung saan ko pa kinukuha yun? Sa Bulacan pa. Ayan, sa tita namin ni Jerry. Pupunta pa ako doon, araw ng sahod today. Maga, tumatakbo ko sa San Ildefonso, Bulacan para mangutang ng 30,000 pesos pang pasahod sa gwardiya. Ganun pa lang, ganun tayo nagsimula sa 30,000 na utang pa. Ngayon yung pasahod natin, nalulula ako eh. Hindi ko akalain may ganun tayong pera kasi pag titignan ko yung bag ko, 500 lang ang laman. Pero yung pasahod natin, milyon. Talagang hindi ako makapaniwala na may dumadaan sa atin ganung pera. Purihin ng Diyos, talagang wag ang dinala. Kung paano tayo nagkaroon ngayon, kung anong meron tayo sa mga bagong panganak again, dinatnan nyo, maganda na ang multimodal security. Napakaswerte nyo, nandito tayo sa ganitong venue. Kumakain tayo ng masarap. Samantalang dati, inasal lang, masayang-masaya na, special na yun. Diba? Minsan nga, hindi pa tayo kumakain sa labas kasi sa totoo lang, aminado naman ako, matipid tayo. Bakunat ako. Hindi ako palagasta kasi lagi kong iniisip yung para sa pampasahod natin, yung may bibilin tayong equipment, baka wala tayong pera. So lagi yun ang pinaglalaanan natin. So sinikap ko na magkaroon tayo ng mga credit lines, makagawa tayo ng paraan na may ibang source ng pagkakakitaan natin para lumaki si multimodal. So over the years, 26 years now, ganito na tayo. At hindi tayo titigil dito. Yes! Tayo'y lalaki pa. Yes! Si multimodal security ay nanganak na ng isa pang security agency, which is Zimrak Security. Na nagsimula din wala rin pera. At hanggang ngayon wala pa rin. Pero naman ko. Pero ibig sabihin, sanay tayong ganun eh. So wala. Si multimodal unlimited skills, ganun din eh. Nangungutang lang din, wala sariling pera. Kaya nga sabi ko sa kanila ng last meeting, 18 years na ang Moscow. It's about time para magsarili. Tumayo sa sariling paa. Kasi sa tao man, yung 18 years old, pinalalaya na. Diba? So, kayo, 18 years na ang Moscow, patunayan natin na kaya na natin. Tapos na yung panahon ng bata-bataan, panahon ng pabebe, tayo ganun. Nung kami nagsisimula, kahit sumampas sa pader, ginagawa namin. Lalo na nagsisimula ang aquatic, walang tao yan, ako lang. Kung kailangan umakyat ako sa truck, aakyat ako. Umaakyat ako sa barko ng madaling araw. 6:11. Nag-ientrada salita akong mag-isa.
So, yung ginagawa nyo ngayon, bago nyo ginawa ko na. Nag-i-inspection kami ng mga guards sa madaling araw. Ihahatid ko pa sila pa-uwi sa isa. Lahat sila, ihahatid ko pa-uwi. Yung mga kasama kong inspection. Merong sa office na tutulog. Alam niyo ba, tulugan nila sa office, lamesa. Yung lamesa opisina, tutulugan yun. Bukas yun, lamesa pang opisina yun. Pero sa gabi, tulugan yun. Sa isang maliit na kwarto, nandun na yung aquatic multimodal security. Sa isang maliit na kwarto, wala pang sariling CR, dyan sa Intramuros. So pinagpundaran natin niya, pinagsikapan na para hindi naman tayo, parang sa atin din, pangarap natin sa pamilya natin, pag nakikita natin na mahirap, na iniisip natin, ihahango natin sa hirap. Ganun din. Iniisip ko rin, ihahango tayo sa hirap. No? Kaya nagtipid. Iningatan bawat paggasta. Iningatan bawat sentimong pumawa sa kabal ng kumpanya. Hindi tayo, hindi nyo matatandaan na nagsayang tayo ng pera. Kung minsan yung mga New Year's Eve, walang party. Hindi nagpa-party ang multimodal or aquatic 10 years ago. Walang party. Ngayon na lang to. Ngayon na lang. Pero noon, trabaho pa rin. Bagong taon, nagpapamigay kami ng pagkain sa mga guards na naka-duty. Alam ng mga datihan yan. Nag-i-inspection kami sa isa. Bakit? Kasi ayoko maramdaman ng gwardiya na sila naka-duty, kami nagpapahinga. Sarap buhay kami sa bahay, kumakain ng ham, habang sila naka-duty. No. Nagluluto ako, tapos nilalagay sa styro yan, isa-isa, umiikot sa lahat ng mga detachment ng New Year's Eve. Para samahan sila sa duty nila. Ganon, nagsimula ang multimodal security. Kaya sinasabi ng mga gwardiya, pag nakikita ko dun sa Facebook, mas sinasabi nila, the best security agency. Ang sarap sa pakiramdam. Kasi totoo naman. Simulat sa huli na ingatan natin, hindi tayo sumala sa pasahod sa tao. Yun ang yabang natin kahit saan. Kahit kanino. Ang mga government contributions, sinisigurado natin na talagang napapayaran on time. At nagagalit ako, alam niyan, nagagalit ako kapag meron tayong obligasyon na hindi natin nabayaran. Lalo na akong nagagalit kapag may pambayad naman pero hindi nabayaran. Walang dahilan para hindi mabayaran, lalo may pambayad. Kaya nagagalit ako nun, bakit nagkaganon? Nagpabaya sa trabaho. Merong tao na hindi ginawa yung trabaho niya, kaya nangyari yun. At doon ako nagagalit. Dahil sa kapabayaan, maraming naapektuhan at maaari pang maapektuhan ang buong kumpanya. Kaya sana pag nagagalit ako sa bagay na yun, maintindihan niyo kung bakit at kung saan ako nanggagalit. Pawis at dugo ang puhunan dito sa kumpanyang to at hindi ako papayag na masira ng dahil lang sa isang tao na nagpakaang-kaang hindi ginawa ang trabaho niya. Kung paano hanggang ngayon, pumapasok ako ng maaga na uuna pa kung minsan sa inyo, ganun din ang expectations ko sa inyo. Noon, ihahatid ko para matulog. Pagdating ko, tulog pa sila, nandun ako sa opisina. Walang madali. Yung iba na gustong magsimula, gustong magnegosyo, walang madali. Kung nahihirapan kayo sa pagtatrabaho nyo ngayon, mas mahirap magnegosyo. Kung sinasabi ninyong sarili mo, oras mo, tingnan mo, tulog na lahat, ikaw nagtatrabaho pa. Ganon ang nagnenegosyo. Hindi ito madali. So, nandito ako para inspire kayong lahat, para sabihin sa inyong magsikap tayong lahat. Sabay-sabay nating abutin ang ating mga pangarap. Ito ay simula pa lang ninyo. Gamitin ninyong panimula para sa future niyo.